Ang turo ni Jesus tungkol sa paghihiwalay. Tingnan po natin ito. Umalis doon si Jesus, nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpungan ng mga tao tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, na ayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Tumugon naman sila. Ipinahintulit ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya nilagda ang utos nito. Subalit, sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay nito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya ay nangangalunya, at ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Ito ho yung tungkol naman ho sa turo ni Jesus sa paghihiwalay. Ito ho taliwas ho ito, Kuya Bert, sa mga batas na pinaiiral ng mundo. Alam mo kuya, kung minsan kasi, ang isang tao, kahit doon at ngayon, mayroong mga pangyayari kapag may maitim na balak, sinisilo niya yung kapwa niya. Gumagagawa siya ng paraan. Kumbaga sa upang masilo, naglulubid-lubid siya ng mga iba't ibang mga salita, lalo't yung mga kaugalian ng mga Pilipino. Nangyayari ito sa atin. Ito namang ginamit ng mga Pariseyong ito, nakalagay sa kasulatan. Nasa kasulatan ito, sinabi ito ni Moises sa Lumang Tipan. Kaya nga, ito'y pinangalandakan sa ating Panginoon. At ang sabi nga nila, nilagda sa kanila ni Moises na kung magkasala ang kanilang asawa, ay magbigay lamang sila ng lagda at pwede nang hiwalayin ng lalaki ang kanyang asawa o ang babae ang kanyang asawa. Subalit, dito sa pangyayaring ito, kuya, diniin ng Panginoon sa katigasan lamang ng ulo ninyo Maraming matitigas ang ulo, kuya. Ngayon, kahit ngayon, no? Kung titingnan mo, kuya, bakit ba matitigas ang ulo ng mga taong ito? Matatalino sila Higit silang matalino sa Diyos. Kaya pinapangyari nila ang kanilang gusto. Meron dito sa Pilipinas din Matigas din ang isang ulo niya Isang kongresista na babae na napakatigas ang ulo. Masasabi kong yun walang Diyos Dahil mas marunong pa siya sa Diyos Pinipilit niya yung diborsyo. Gumagawa siya ng paraan, nangangatwiran siya katulad ng mga Pariseyong ito. Itong mga Pariseyong ito nagpapalusot Pero madaling sinabi ng Panginoon, hindi ba ninyo nalalaman? Sa simula't simula, nilalang ng Diyos ang lalaki at ang babae. At pinagsama sila ng Diyos. Para na silang iisang namumuhay ang mag-asawa. Kaya nga, Kuya Min, pati mga alagad niya naligalig Dahil alam din ito ng mga alagad na may nilagda talaga si Moises sa kanila, sa kanilang unang mga magulang. Kaya pati sila nagtanong,
Sinabi diretso ng Panginoon sa kanila. Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang humiwalay sa kanyang asawa at nag-asawa sa iba, ay nangangalo niya. Hindi niya sinabing, kung may lagdaman si Moises o maglagda ka man, wala na yun eh. Inalis niya yun. Eh ngayon marami. Annulment. Maraming nakapalibot. Lalo tigit sa mga magagaling na artista natin. Gumawa sila ng paraan upang ang kamunduhan at ang kanilang kagustuhan ay masunod nila. Nagpapaanul sila. Mas marunong sila sa Diyos. Maliwanag na sinabi ng Panginoon. Parang sinasabi ng Panginoon sa kanila, yung inilagda sa inyo ni Moises na yan, sumunod lamang dahil matitigas ang ulo nyo. Pero talagang hindi dapat yan. Maliwanag po yun. Maliwanag po mga ginigiliw naming mga kapatid na hindi dapat yung annulment na yan. Wala na dapat. Hindi na kailangan yan. Pero bakit nangyayari yon? Dahil matigas ang ating mga ulo. Maging mag-asawa na nagnanais magpaanul ng kanilang kasal ng dahil sa kamunduhan. Walang iba. Kamunduhan. Kaya nga, sabi ng Panginoon, kung maibigan ka sa mundong ito, ikaw ay tiga rito sa mundo. Kung ikaw ay maibigan sa langit, ikaw ay tiga langit. Kaya ang lahat ng nagnanais ng tungkol sa annulment at may balak pang magpaanul ng kanilang kasal, mundo ang kanilang buhay. Wala sa langit. Nagkukunwari silang mabuti at nananalig sa Diyos. Pero hindi nila naisasabukay para silang asin na lumipas ang kanilang lasa. Nakita ninyo na po, mga brothers and sisters, siguro kayo'y lagi nakakabasa sa mga dyaryo ng mga annulment ng mga nagaganap at mga sa mga korte makikita ninyo mga nakapila mga papel na mga upang sila'y papaghiwalayin. Ang kanilang mga matuwid ay hindi na sila maligaya sa isa't isa at sobra na, pero may pinagsama sila eh. Basta't sila'y pinagsama, ibig sabihin talagang ikay para doon sa inyo. Pero ginagawa ng mundo ang maghiwalay. Totoo yan, kuya. Ang sinisilo nila rito at kinakalaban nila rito ang Panginoong Jesus. Amen, amen. Sinisilo nila rito at nagiging pariseo at eskriba sila. Kapag tinuloy nila yon at nagpatuloy sila sa gawain yon. Nakita mo naman, Kuya Min, sa Amerika, may 2-3 beses nag-aasawa. Kaya nakita mo naman. Maraming pangyayari, Kuya Min, na sa Amerika, o hindi lamang sa Amerika, katakot-takot na kalamidad din ang dumarating sa kanila. Bagaman sila ay mayaman, pero marami na rin naghihirap sa kanila ngayon. Anong ibig kong pong sabihin, mga ginigiliw naming tagapakinig? Siguro, meron sa inyo ngayon, na nakikinig ngayon, na may dumating na nag-text. Ako po nakatanggap nun eh. Nang sinasabi, yung observatory ng Amerika ay may nakapagsabi na noong nakaraang araw na yon, alas 12 ng gabi, magkakalindol sa atin. Ng 7 to 8, nalakas na. Pero, sabi nga nila, magdasal tayo. Pero bakit hindi natuloy? Sapagkat
marami pa rin Pilipino ang ayaw pumayag ng annulment, marami pa rin ayaw pumayag na magkaroon ng abortion, at marami pa rin mga Pilipino na may isip na nagdarasal at nagmamakaawa sa Diyos upang ang ating bansa ay hindi datnan ng anumang malalaking kalamidad na nangyayari sa iba't ibang bansa ngayong mga araw na ito. Amen.